legal na pagkakatalaga sa presiding officer ay maresolba ng ating Korte Suprema. It creates a feeling of uncertainty. Nagkakaroon ng duda. Hindi lamang ang prosecution, hindi lamang ang depensa, bagkus higit pa yung mismong inuusig, si Vice President Inday Sara Duterte. At ganon din tayo, taxpayers, tayong mamamayang Pilipino, magdududa tayo. Oo nga legal ba yung pagtatalaga kay Senador Chis Escudero? Legal ba yung pag-iwas ni Sherwin Gatchalian sa kanyang obligasyon na maging presiding officer? Tatandaan natin, lagay natin sa tamang konteksto, kasalanan ito lahat ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sapagkat nung nagkaroon sila ng botohan, alam naman niyang duly constituted na ang impeachment court. Alam naman niyang magaganap na yung impeachment trial. At alam naman niya na ang trabaho ng Senate President ay maging presiding officer sa impeachment trial ng lahat ng impeachable officers maliban na lamang sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Anong kasalanan niya? Alam mo na Alam mo ng kaakibat ng trabaho at tanggapan ng Senate President yan, pagiging presiding officer ng impeachment trial at ng impeachment court, tinanggap mo pa. Alam mo nang hindi mo kaya yung hamon. Alam mo nang hindi ka equipped. Wala kang hindi lamang karanasan, di bali na yung karanasan makukuha mo yan bilang Senate President. Pero wala kang kakayahan na maging presiding officer. Alam mo yan, ramdam mo yan, at nasa diwa mo yan. Alam mo yan. Very dark shadow of doubt sa legitimacy, not of the impeachment court per se. The impeachment court was validly constituted. Malinaw po yung pagkakabuo ng ating impeachment court. Ang meron pong dark shadow of doubt ay yung legitimacy ng presiding officer ni Senator Judge Chis Escudero. Bakit? Balikan po natin yung kaganapan ngayong linggo. Noong unang araw ng impeachment trial, bumigay agad si Sherwin Gatchalian. Bumigay si Sherwin Gatchalian at kanyang isinuko yung bahagi ng pagiging Senate President. Isinuko niya kahit pa mayroong mariing objection o pagtutol na inilalahad si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Hindi niya pinagbigyan na ito ay magpaliwanag. Linagare, sinagasaan, Road, at pinaalalahanan pa siya ng kanyang kulig o kasamahan sa Senado, si Senator Judge Alan Peter Cayetano, na sana'y tandaan mo ang kanyang pakiusap kay Senate President Sherwin Gatchalian that this is your Senate presidency. What legacy would you want to be remembered, or what legacy would you want to make out of your being a Senate President? Gusto mo bang maalala ka ng taong bayan na isang Senate President na natsope, bumigay, umiwas, tumakas sa iyong pananagutan bilang presiding officer ng impeachment court? Kanya ngayon, meron pong duda doon sa mga naging ruling ng presiding officer. Bakit? Sapagkat noong Lunes, kasama natin si Attorney Israelito Bobettorion, naghain ang base po dito sa ating existing petition for certiorari and prohibition. Matagal na pong na-file yun. Buwan pa po ng Abril, I believe. At yun nga ay kini-question natin yung tinanggal po yung constitutional guardrails doon sa ginawang pagdinig sa mababang kapulungan sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi nakapag-issue ang Korte Suprema doon ng temporary restraining order. Subalit, live pa po yung kaso, buhay pa. Docketed po iyon, if I am not mistaken, it's E-05546
na nakabinbin po ngayon sa Korte Suprema. Marami pong salamat sa mahigit na pong 1,000 live viewers natin. Ulitin ko ho, para po maraming makanood, ang pakiusap ko ho, labanan natin yung maling propaganda ng mga nagsusulong ng huwad na impeachment. Paki-like, paki-comment, mag-share. Importante po yung sharing ninyo sa YouTube at yung pag-share ninyo sa Facebook. At ganun din ho, sana ay patuloy kayong mag-subscribe sa YouTube at mag-follow sa Facebook. Ano? Sabi ni Crescencio Prado from Las Piñas, happy to see you again, Crescencio, from Las Piñas City. Bati lang po natin yung mga maaga nating nakasama. Si Annalisa, ganun din si Christine, maayong buntag sa iyo, Christine. Si Gary Ranke, si At Ayen, present si At Ayen, si Jenny Gilyarawan. Maraming salamat sa iyo, Jenny Gilyarawan. Andyan din si At Buraglang. Ba't ganun ang pangalan mo? At Buraglang. Ganun din ang pagbati natin sa lumapit sa atin kahapon. Mula siya sa property specialist siya. Si Mary Rose Mora. Maraming salamat, Mary Rose Mora, sa iyong paglapit sa akin kahapon. Ganun din mula sa Hong Kong. Ay, Hong Kong. May kasama rin tayo, syempre, from Dubai. Si At Jean Heronga or Jeronga, maraming salamat. Si Ping Vlogs, magandang umaga sa iyo. Han or Hon Libra. Melanie Lavares, may God bless you too. At si At Carrie Louie Labaw, good morning din sa iyo. Si At Lindy Lasola, watching from Korea, mabuhay ang hakbang ng maisog, Korea, South Korea, maraming salamat. Si Roger Gomez, ang ating kasama mula Bislig City, Surigao del Sur. Si Emmy Kahayag, maraming salamat. Kasama rin natin si Alvin Mandabon, Tubigon, Bohol, maraming salamat. At from Japan, si At Catherine. So mga kababayan, ang atin pong audience dito ay hindi lamang sa Pilipinas kundi worldwide. Kanya mainam ho na i-share ninyo yung ating live podcast upang sa ganun, ang layunin natin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. And in our advocacy to elevate the level of public discourse, it is concomitant dito sa ating live podcast to somehow help elevate the knowledge, elevate the information, and elevate your understanding. Yung mga mahalagang usaping panlipunan, lalo na ngayon, itong impeachment, may mga legal at technical na mga terminolohiya na sisikapin po ng inyong lingkod na mapasimple upang maunawaan ng higit na maraming Pilipino. No? Maraming salamat. Si At Kiara Dison, sabi ni At Kiara Dison, good morning. Hindi siya team replay ngayon. Maraming salamat at nakasubaybay ka at nakahabol sa ating live. Si Fenia de Guzman, si Edisa at Edisa Borbe. Maraming salamat. Ano? At yung mga kasama natin sa Cebu, si At Jose Cadeldoronio. No, maraming salamat sa inyong pagsasama sa akin ngayong araw. So ito yung ating pamagat, a dark shadow of doubt. Ito po yung maitim na ulap na bumabalot dito sa legalidad ng pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Balikan nun natin yung kaganapan nitong buong linggo. Nung Lunes, maagang bumigay si Sherwin Gatchalian. Sinuko niya yung bahagi ng kanyang mandato bilang Senate President na maging presiding officer lang naman ng impeachment court during the impeachment trial. Kanya nagbunsod ito ng pagfa-file o paghahain namin nung Lunes ng very urgent manifestation with motion. Ano po yung ating hinihiling doon? Sapagkat nailagay, it has placed in serious doubt
itong legitimacy of the authority of the presiding officer of the impeachment court during the impeachment trial. And we are referring to the authority of Chis Escudero. Bakit? Alam ho ninyo, malinaw sa ating saligang batas na diskurso na natin dito, balikan lang ho natin ng kaunti. Yung Article 11, Section 6, malinaw diyan na tanging kapag ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas lamang ang nasasakdal o binibistahan ng impeachment court, yan lang ang tanging pagkakataon kung saan ang Chief Justice ng Republika ng Pilipinas at hindi ang Senate President ang magiging presiding officer. Pero kahit presiding officer ang Chief Justice during the trial of an incumbent President of the Republic of the Philippines, wala siyang bilang, hindi siya maaaring bumoto. Ngayon, nadiskurso na rin natin dito yung Constitutional Commission deliberation, records number 42, taong 1986, araw ng July 28. Malinaw yan, July 28, 1986. Nagkaroon ng debate, deliberasyon diyan sa Constitutional Commission sa pagitan ni dating COMELEC Commissioner or Chairman Munsod at ni dating Chief Justice Davide. Naisa nang magpanukala ni Chief Justice Davide na linawin yung una niyang pananaw na mayroong vacuum doon sa artikulong ating pinag-uusapan ngayon. Subalit tumugon agad si Constitutional Commission Delegate Munsod. Sinabi niya hindi na kinakailangan. Malinaw doon sa kanilang binubuong saligang batas noong taong 1986, July 28, during their deliberation. Nandyan po yan, nasa records po yan ng Constitutional Commission Deliberation, record number 42. Malinaw ho yan, July 28, 1986. Sinabi niya hindi na kailangan, malinaw na. Tanging pagbibista sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas lamang na hindi magiging presiding officer ang Senate President. Magiging Chief Justice ang presiding officer. Nasaksihan natin yan nung panahon ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada. So malinaw, in all other trial of any impeachable officer, it should be the Senate President who shall be the presiding officer and no other, to the exclusion of all other senator judges. Mali yung ginawang pagsuko, pag-iwas, pagtakas ni Senator Judge Sherwin Gatchalian sa kanyang katungkulan bilang presiding officer. Malinaw yan. Malinaw na malinaw yan. Hindi maunawaan, hindi lamang ako, kung hindi malinaw sa mamamayang Pilipino, ano pa ba ang ginagawa ng isang Senator Judge Sherwin Gatchalian katabi ng presiding officer? Total, sinuko mo iyong kapangyarihan mo, yung mandato mo, yung iyong duty and obligation to be the presiding officer. Bumaba ka na lang doon sa mesa mo. Doon ka na lang. Nakakaasiwa eh. Nakakaasiwa. Pero hanga ka rin naman dito kay Chis Escudero. Kumuha ng PA, Senate President pa. Yan si Chis Escudero. Makikita natin, walang ginagawa eh. Hindi nagsasalita, hindi pwedeng mag-rule. Dapat doon na lamang siya sa baba. Baka maaari pa siya makapagtanong doon, tataas siya ng kamay, i-recognize siya ng presiding officer. Subalit, hindi nga po ito constitutional. Yung ginawa niyang pagsalin ng kanyang obligasyon at kapangyarihan bilang presiding officer, ito po'y paglabag na malinaw sa ating saligang batas. Malinaw ho yan. The Constitution is our fundamental law. Pag sinabi yung fundamental law, lahat ng batas ay dapat alinsunod sa pinag-uutos ng ating saligang batas. The spring cannot rise above the source. Ang pinakamataas na batayan pagdating sa batas ay ang ating saligang batas.
Hindi maaaring gumawa ng kahit anong batas o panukala ang kahit na anong legislative body, Senado man, Kongreso man, Provincial Board, City Council, Municipal Board, or Barangay Council. Hindi maaaring magpasa ng kahit na anong panukala o kahit na anong regulasyon o kahit na anong batas kung hindi ito sang-ayon o kung lalabas itong higit na mas mataas o makapangyarihan sa konstitusyon, yung ating fundamental law. Ano po yung ating basis? Meron po tayong tinatawag sa ating batas. Sa ating batas, yung mga troll, makinig lang kayo para meron kayong makakuhang kaalaman para pag medyo gusto nyong bumatbat, meron naman kayong konting basihan. Meron tayong tinatawag na doctrine of constitutional supremacy. Ano naman yung doctrine of constitutional supremacy? Yung doctrine of constitutional supremacy, simple lamang ho yun. If there is any law that conflicts with the Constitution, kahit na anong batas o regulasyon, kahit pa ito ay pag-uutos ng impeachment court, kahit pa sui generis o sui generis ang Korte ang impeachment court, pagka ang mga pag-uutos nito bangga o salungat sa ating saligang batas, ito ay void and has no legal power. It will have no legal authority. That in essence is the doctrine of constitutional supremacy. Tanong, constitutional ba ang ginawang pagsalin ng pagiging presiding officer ng impeachment court ni Sherwin Gatchalian kay Senator Judge Chis Escudero, who is now the presiding officer? To my mind, to our mind, yung aking mga colleagues na nag-file ng very urgent manifestation with motion nung Monday, that is unconstitutional. Again, because it violated the doctrine of the constitutional supremacy. Meaning, in a nutshell, any law that conflicts with the Constitution is void and has no legal power. It has no legal authority. Mali yung pagsalin, paglabag na malinaw yan sa ating saligang batas. Ngayon, dahil nga mali yung ginawa, it was procedurally infirm. Meron ngayong a dark shadow of doubt hovering above diyan sa authority ng presiding officer of the impeachment court. Ulitin ko we are not questioning the validity of the constitution of the impeachment court. No. The constitution of the impeachment court is valid and according to the dictates of the Constitution. Walang debate doon. Ang tinatanong namin sa Korte Suprema at hinihiling namin sa Korte Suprema, pahintuin yung pagiging presiding officer ni Senator Judge Chis Escudero. Hindi ang impeachment court. Hindi ang impeachment court. Kung hindi, yung pagiging presiding officer ni Senator Chis Escudero. Bakit? Kasi nga ho, ito'y labag doon sa doctrine of constitutional supremacy. Linabag nito ang malinaw na pag-uutos ng Article 11, Section 6 of our Constitution at kapag inatras pa ho ninyo, malinaw doon sa deliberation ng Constitutional Commission 28 July 1986 base sa kanilang records number 42. Malinaw doon na in all other cases, kapag ang dinidinig ay ang kaso ng impeachable officer except that of the President of the Republic of the Philippines, it is the Senate President and no other senator to the exclusion of all other senators. Senate President ang dapat mag-preside. Ito ay kasalanan ni Sherwin Gatchalian. This is not the fault of Senator Chis Escudero. However, meron pang magagawa si Senator Chis Escudero. Kung may delikadesa, pwede niyang i-tackle ito sa Lunes. Kahit mag-caucus silang mga senator judges, tika muna, mayroong nakabinbin na very urgent manifestation with motion diyan sa Korte Suprema, docketed as
05546. Ano, kini-question yung ang pagtatalaga sa akin bilang presiding officer at mayroong basihan. Yung basihan natin ay yung ating saligang batas at yung deliberation ng Constitutional Commission dated again July 28, 1986. At pag ito'y magpapatuloy, magkakaroon ng patuloy na dark shadow of doubt. Malagim, madilim, at maitim na pagdududa ng sambayan ng Pilipino sa legalidad ng pagkakatalaga kay Chis Escudero bilang presiding officer. Shadow of doubt. Ano bang ibig kong sabihin nun? Shadow of doubt, it blocks out clarity, it blocks out hope, it blocks out trust. Kasi kung mali yung pagkakatalaga sa'yo, mali rin yung mga naging issuances, rulings at orders mo bilang presiding officer. Pagka nagpatuloy ito, hindi lamang ang depensa, hindi lamang ang prosecution ang nasa panganib dito. The prosecution and the defense are both at a disadvantage unless and until this issue ng illegal na pagkakatalaga sa presiding officer ay maresolba ng ating Korte Suprema. It creates a feeling of uncertainty. Nagkakaroon ng duda. Hindi lamang ang prosecution, hindi lamang ang depensa, bagkus higit pa yung mismong inuusig, si Vice President Inday Sara Duterte. At ganon din tayo, taxpayers, tayong mamamayang Pilipino, magdududa tayo. O nga ano, legal ba yung pagtatalaga kay Senador Chis Escudero? Legal ba yung pag-iwas ni Sherwin Gatchalian sa kanyang obligasyon na maging presiding officer? Tatandaan natin, lagay natin sa tamang konteksto, kasalanan ito lahat ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sapagkat nung nagkaroon sila ng botohan, alam naman niyang duly constituted na ang impeachment court. Alam naman niyang magaganap na yung impeachment trial. At alam naman niya na ang trabaho ng Senate President ay maging presiding officer sa impeachment trial ng lahat ng impeachable officers maliban na lamang sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Anong kasalanan niya? Alam mo na eh. Alam mo ng kaakibat ng trabaho at tanggapan ng Senate President yan, pagiging presiding officer ng impeachment trial at ng impeachment court, tinanggap mo pa. Alam mo nang hindi mo kaya yung hamon. Alam mo nang hindi ka equipped. Wala kang hindi lamang karanasan, di bali na yung karanasan makukuha mo yan bilang Senate President. Pero wala kang kakayahan na maging presiding officer. Alam mo yan, ramdam mo yan, at nasa diwa mo yan. Alam mo yan, pero tinanggap mo pa rin. Meron pa siyang mga statement nung simula na handa raw siya na maging presiding officer. Kung handa ka, dapat gumawa ka ng ruling na hindi ka pumapayag na magkaroon ng botohan para sa bagong presiding officer bukod sa katauhan ng Senate President. Yan yung dapat nating tutukan, mga kababayan. Ngayon, pagka mayroong shadow of doubt, it creates a feeling of uncertainty again both to the prosecution and the defense, especially yung inaakusahan, yung inuusig si Vice President Inday Sara Duterte at tayo, taxpayers. We are shouldering the cost of the daily, Monday, Tuesday, Wednesday. Hindi naman natitigil yan. Yung hearing lang. Yung trial proper lang ang nagre-recess. Pero tuloy ang trabaho ng impeachment court ng Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tayo ang pumapasan. Tayong taxpayers ang nagbabayad niyaan. Maano ba naman na bigyan tayo ng isang pagdinig na naaayon sa saligang batas? Sapagkat yung inuusig, bukod sa second highest official of the land, lahat po dapat dito ay naayon sa saligang batas.
Not only that the accused or the subject of the trial in the impeachment court is the second highest official of the land, siya lang naman ang kaisa-isa na halal na opisyal ng Republika ng Pilipinas na ginawaran ng mahigit sa 32 milyong boto ng mamamayang Pilipino. 32 million votes ang iginawad dito ng mamamayang Pilipino. Tapos gagawa tayo ng isang pagdinig na labag sa ating saligang batas. Yes, I am questioning yung pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero. Hindi sa impeachment court. Nandyan yan, trabaho ng Senado yan eh. Pag sumampa yung articles of impeachment, wala silang pwedeng gawin. Hindi sila pwedeng umiwas. Kagaya ng pag-iwas ni Sherwin Gatchalian sa kanyang trabaho bilang presiding officer. Hindi pwedeng umiwas ang Senado na mag-constitute bilang impeachment court. Hindi kagaya ni Sherwin Gatchalian na umiwas, na tsope, na bahag, natakot, iniwasan, tumakas sa kanyang responsibilidad, hindi para sa kanyang sarili o hindi para sa mamamayang Pilipino na maging presiding officer ng impeachment court. Malinaw yan. Ngayon, hanggat hindi inaaksyonan ng Korte Suprema itong aming very urgent manifestation with motion, no? Dahil ang layunin ng aming very urgent manifestation with motion, ang layunin lamang ho nito ay to preserve the constitutional integrity of the impeachment process every step of the way. Ulitin ko ha, ang aming layunin sa pagsasampa o paghahain ng very urgent manifestation with motion, questioning the legality, the constitutionality, the validity ng pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer at pag-iwas, pagtakas, pagtanggi ni Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court. Ang aming layunin lamang dito ay to preserve the integrity of the impeachment court and of the impeachment trial and of the impeachment proceedings every step of the way, and to prevent the trial from proceeding under a presiding officer whose authority, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang legality and legitimacy remains under serious and unresolved constitutional challenge. We are challenging yung kanyang authority. Litin ko ha, kasalanan ito lahat ni Sherwin Gatchalian. Kung hindi siya natsope, hindi siya naduwag, hindi siya natakot, hindi siya umiwas, hindi siya tumakas sa kanyang responsibilidad na maging presiding officer ng impeachment court during the impeachment trial, hindi sana kami naghain ng very urgent manifestation with motion. Ngayon, lahat tayo ay mayroong a dark shadow of doubt as to the legitimacy. Ngayon, hindi na lamang yung legitimacy ni Senator Judge Chis Escudero, kung hindi yung mga kanyang orders, yung kanyang mga rulings, yung mga desisyon, no? Meron na ngayong dark shadow of doubt. Halimbawa, kampihan ng Korte Suprema yung aming very urgent motion at sabihing mali ang ginawang pagtatalaga kay Chis Escudero, mali ang pag-iwas, pagtakas at hindi pagtupad ng kanyang tungkulin ni Sherwin Gatchalian na maging presiding officer. Will it also put previous orders, previous rulings made by the challenged presiding officer invalid? Yan ho yung far-reaching implication. Kanya minarapat na nung Lunes, nung unang araw, nagsampa na tayo ng very urgent motion, very urgent manifestation with motion.
Hindi para tutulan yung ginagawang pagdinig ng impeachment court, kung hindi upang questionin at tutulan yung pagtatalaga kay Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ang tanong ngayon, legal ba ang pagkakatalaga ng mayorya kay Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court, o ito'y isang ganap na biyaheng kolorom? Illegal, unlawful, invalid, unconstitutional. That is the challenge that we have presented last Monday sa Korte Suprema. No, quarter of 2025, 5.8 ang GDP. Second quarter, naging 5.5, pababa. Nung third quarter, naging 3.9, mababa. At nung fourth quarter, naging 3% na lang. No, so pababa yun. Pababa yung ating GDP hanggang ngayong first quarter. Ngayong first quarter, ang ating GDP ay 2.8%. Tingnan natin kung ano ang ating magiging GDP ngayong second quarter. And by the way, para po sa kaalaman ninyo, huwag kayong masyadong mawaliw diyan sa grandiosong impeachment trial na inihanda sa inyong lahat ng incompetent at bankrupt Marcos Jr. administration. Bakit? Habang kayo'y nanonood ng impeachment trial, habang kayo'y pinanunood ninyo si Hilong Talilong Kalilong, ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon, bumagsak na naman tayo ng 61.50. BSP rate po yon, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. But sa actual, yung nangyayari talaga, pag ikay bibili ng dolyar sa BPI, BPI ho muna, BPI. Pag ikay bibili ng dolyar sa BPI, ang iyong kinakailangang ilabas para magkaroon ka ng isang dolyar, 61 pesos and 70, mas mataas, centavos. Ganon din sa BDO. Pag bibili ka, kinakailangan mo ng 61 pesos at 70 centavos para magkaroon ka ng isang dolyar. Huwag tayong masyadong magpapalinlang dito sa napapanood ninyong impeachment trial. The real issue is corruption, inflation, at yung walang tugon dito sa napakalaking anomalyan, trilyong pisong halaga ng flood control corruption. Balik tayo diyan. Huwag kayong magpapamaliw dito sa kagaya ng testimonya ng Hilong Talilong na si Kalilong. By the way, ulitin ko sa mga kakasali lamang. Si John Mark S. Kalilong, yung star witness ng prosecution, ay nahaharap sa patong-patong na kaso. No, patong-patong na kaso, arbitrary detention, yung malalaki na lang ay arbitrary detention, search warrants maliciously obtained, and abuse in the service of those legally obtained. Mabigat yan. Yung robbery, extortion at pagnanakaw. Yan yung kasong kinaharap niya. Naisampa ito February 27, 2026. Ano na hong araw ngayon? July 9, 2026. Bakit itong kasong ito hindi umuusad? Bakit yung mga kaso ng mga nagsasalita laban sa korupsyon, yan, nakakulong na sila? Senador Dante Marcoleta, nakakulong na. Bakit yung mga yon sadyang minadali? Bakit itong kaso, hindi lang siya, marami sila rito Marami sila rito. Pero kasali rito, itong star witness ng prosecution. So makikita natin, sa unang linggo ng pagdinig, talagang wasak ang prosecution. Winasak ng prosecution ang sarili nilang opensa. Hindi kinakailangang gumalaw ng depensa. Dahil meron tayong prinsipyo dito sa ating bansa na yung nag-aakusa, siyang dapat magpapatunay. Kahit walang gawin ng depensa mismong prosecution ang nagwasak ng kanilang opensa. Sapagkat fundamental, just like the Constitution, in any trial, that the guilt of the accused, in this case, ang inuusig ay si Inday Sara Duterte, must be proven on the strength
base sa lakas ng prosecution's evidence, not on the weakness of the defense. Wala namang wala namang kinakailangang gawin ang depensa sapagkat mismo yung prosecution na ang nagwarak, ang nagbuwag ng sarili nilang opensa. Alam mo ninyo, nakita natin dito sa unang linggo ng trial, nakita natin na sa trial dapat inuuna mo yung iyong kaso o yung argumento kung saan ikaw ay napakalakas. Bakit? In this case, sa impeachment court, meron dalawang court kasi ang pinagtatalunan dito. Yung formal, yung impeachment court. You want to win into your side yung verdict or yung acquittal ng mga senator judges. But outside of the impeachment court, may mas malaking universe po dito. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo hanggat may Pilipino. Hanggat may Pilipino. Ang bigger court is the court of public opinion. Kaya dito nakita natin, sablay yung prosecution sa unang linggo. Imbis na ipinakita nila, kung sa tingin nila ito na pinakamalakas nila, buwag buwag na buwag. Building your case is like constructing a building. Building your case is like constructing a house. Kinakailangan muna meron kang matibay na pundasyon. Kung ang pundasyon nila ay si hilong talilong kalilong, wasak agad. At ang mismong nagwasak niyan ay ang prosecution. At kagaya nga nung aking hinahanda yung ating live ngayon. Maraming salamat at Reggie Kanda Gavino. Maraming salamat. Ang dami ng mga napipikon kagaya nung alam mo ninyo, welcome kayo rito sa aking pahina. Pasok kayo dito, may mapupulot kayo rito. Sure yan. Gagagalit sila sapagkat malinaw dito sa ating pahina na i-expose kung gaano ba kadorobo itong pinagpipitagang star witness ng prosecution. Ito pala'y naakalain mo. Ito pala'y nahaharap sa kasong arbitrary detention. Nahaharap sa robbery extortion. Nahaharap sa theft o pagnanakaw. Ito'y nakasampa sa Office of the Ombudsman, Military and Other Law Enforcement Offices. Bantayan niyo yan. February 27, 2026 pa na isampa. Pati yung hiling na ilagay sila sa preventive suspension, hindi inaaksyonan ng Muleo. Alam kaya ito ni Ombudsman Boying Remulla sapagkat ito'y nasa Muleo. Ito dapat nating tutukan. Baka naman, ngayong alam na ng sambayan ng Pilipino na ito palang si John Mark Escalilong ay naharap sa seryosong kaso, baka biglang ma-dismiss ang kasong ito. Pero tatandaan natin, when he testified sa impeachment court, meron siyang kasong kinaharap. Ito'y dapat malaman ng sambayan ng Pilipino upang nang sa ganoon, matansya ninyo, masukat ninyo ang pagkatao ng star witness ng prosecution. At kagaya nga nung sinabi ko, ang prosecution para sila yung kantang Kastilyong buhangin. Nagtayo sila isang mga hangal ito Nagtayo ng isang mansyon, nagtayo ng isang kastilyo na ang pundasyon ay buhangin. Hindi na kinakailangan ng tubig. Hindi na kinakailangan yung hampas ng tubig dagat. Malakas na hangin lamang nabuwag ang kanilang kastilyong buhangin. Kastilyong buhangin, isang bagay na marupok. Yan ang ibig sabihin niyan, yan ang kahulugan niyan. Pansamantala, madaling maglaho o madaling gumuho. Yan ang nangyari sa unang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At nakita natin na si Kalilong is a calumny
Ano ba yung calumny? Sa English po yung calumny. Ibig sabihin yan, yung nagpapahayag ng mga maling akusasyon o mayroon siya mga misrepresentation upang saktan, upang dungisan, upang wasakin ang reputasyon, integridad at pagkatao ng isang tao. No, yan ang ibig sabihin yan. Kanya maging mapagmasid tayo, yan po yung ating talakayan ngayong araw, a dark shadow of doubt, hanggat hindi nare-resolba ng Korte Suprema itong maling pagtatalaga kay Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer, hanggat hindi nare-resolba ng Korte Suprema yung aming inihain na very urgent manifestation with motion. Again, the purpose of the very urgent manifestation with motion is to preserve the constitutional integrity of the impeachment proceedings, to preserve the constitutional integrity of the impeachment court's orders and issuances, and to prevent the trial from proceeding under the baton of or the gavel of a presiding officer whose authority remains under serious and unresolved constitutional challenge. We are challenging the authority doon sa pagtatalaga kay Senator Chis Escudero. Ang may kasalanan niyan, ang punot dulo niyan ay ang pagkakatsope, pagbigay, pagatras, pag-iwas, pagtakas ni Sherwin Gatchalian sa kanyang obligasyon bilang maging presiding officer kaakibat ng pagtanggap niya sa posisyon bilang Senate President. Sana naman sa darating na linggo, sa Lunes, pag-usapan ito ng impeachment court, baka sakaling magkusang loob bumaba bilang presiding officer si Senator Judge Chis Escudero, baka naman sakaling kusang magbitiw at ipasa na muna ang Senate presidency kay Chis Escudero sapagkat hindi malakaya nitong Gatchalian ang trabaho ng SP, tinanggap pa. So yan yung ating antabayanan. As of today, since Monday, naghain na po tayo ng very urgent manifestation with motion. Ulitin ko, ang ating layunin ay to preserve the constitutional integrity of the impeachment court, to preserve the constitutional integrity of the impeachment proceedings, including the orders and the rulings made by the presiding officer. So muli ho, maraming salamat sa inyong pagsali, sa inyong pagsama ngayong umaga. Bati lang po natin yung iba. Si Relin at Relin Navarro, maraming salamat. Si Manny Myth Busted. Ano po ang take nyo doon sa sagot ng witness kay Senator Cayetano na conditional threat lang daw, not absolute threat? Hindi daw natin kailangan sagutin ito. Unang-una, itong grave threat, bagamat ito ay nasa revised penal code, hindi po ito dapat sumampa sa impeachment court. Hindi naman ito may tuturing na culpable. Violation of the Constitution. Ordinaryong criminal case ito, hindi dapat sumampa ito sa impeachment court. Subalit, nariyan na yan, mabuti na rin na yung mismong prosecution na ang gumiba sa sarili nilang diskarte. Sinong papalit? Pagka bumaba at lisanin ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero ang pagiging presiding officer, babalik yan sa Senate President. Di panindigan ni Sherwin Gatchalian yung kanyang pagiging Senate President. Hindi pwedeng iiwasan niya o tatakasan niya yung kanyang mandato bilang Senate President. Sabi ito nag-aasara na kayo. Si at I Am Lucky Channel,
at Felicity Asartalo, mga bangag. O, alam mo ninyo, papayaan nyo lang sila. Pwede kayong pumasok dito sa aking pahina. Welcome kayo, may mapupulot kayo rito. Alam ko naman you're trying to justify the little allowance that you're receiving from your handler sa pagpasok sa mga pahinang nagbibigay linaw ng mga talakayang bayan na humihiling ng additional clarity o pagkaklaro. Kaya nga yung ating pamagat, a dark shadow of doubt, upang labanan itong madilim na anino na humahadlang sa magiging malinaw, yung humahadlang sa pagbibigay pag-asa sa nagaganap na impeachment trial, at higit sa lahat, tinatanggal nito yung tiwala na maaaring ibigay at ipahiram ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Kasi nga, mali yung ginawa ni Sherwin Gatchalian. Maling-mali iyon, labag yun sa ating saligang batas. Maganda na sana yung opening statement niya that as Senate President, he will ensure that the proceedings will be in accord with the Constitution. Biglang nagtawag ng eleksyon at nominasyon kung sino yung bagong presiding officer. That is against the Constitution. Hindi yan ang inuutos ng saligang batas. Ano?